Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang preso na tila kinalimutan na ng mundo. Ngunit pilit na bumabangon nang ang sariling dugo at laman ay madiin sa isang krimeng hindi nito ginawa. Akala nila ay isa lamang siyang ulyaning bilanggo. Ngunit hindi nila alam, sa likod ng mga kulubot na balat ay nagtatago ang isang halimaw sa loob ng korte. Isang matinding revelasyon ang yayanig sa buong bansa. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa loob ng madilim at masikip na selda ng bilibid, isang matandang lalaki ang tahimik na nagbabasa ng lumang Biblia. Siya si Mang Predo. 20 taon na siyang nandito. Para sa ibang bilanggo, siya ang lolo na tagapayo. Pero para sa mga gwardya, isa lamang siyang numerong malapit ng mamatay. Ngunit isang hapon, nagbago ang lahat nang makita niya sa balita sa telebisyon ang mukha ng kanyang kaisa-isang anak. Wala po akong kasalanan. Hindi ko magagawa ang ibinibintang nyo. Pakiusap, maniwala kayo. Sabi sa news clip na napanood ni Predo. Nakita ni Predo kung paano kaladkarin ng mga pulis ang kanyang anak na si Eric. Ang paratang, isang malaking kaso ng malversation at pagpatay sa isang mayamang negosyante. Alam ni Predo, sa galaw pa lang ng mga mata ng anak, na biktima ito ng isang malaking frame-up. Hindi si Eric ang gumawa niyan. Alam ko ang laro niyo. Ganyan din ang ginawa niyo sa akin noon. Makalipas ang ilang araw, dinalaw ni Eric ang ama sa loob ng piitan. Baka sa mukha ng binata ang pagod at kawalan ng pag-asa. Tay, ayoko na. Ang abogado na kinuha ko, si Atty. Pingris, parang hindi naman ako pinagtatanggol. Pinapeperma niya ako sa isang confession exchange para lang daw gumaan ng parusa. Pero tay, wala akong ginawa. Huwag kang peperma, Eric. Ang tinta ng ballpen na yan ay magiging dugo mo habang buhay. Pero sino magtatanggol sa akin? Wala tayong pera. Pinagtatawanan lang ako ng mga tao. Ang buong bansa, tingin sa akin ay mamamatay tao. Huminga ng malalim si Mang Predo. Tumayo siya ng tuwid, isang tindig na matagal na niyang hindi ipinapakita. Nawala ang pagkakuba ng kanyang balikat. Ako ang magtatanggol sa'yo. Tay, preso ka. At matagal ka nang hindi humahawak ng kaso. Sabi nila, nag-expired ng lisensya mo. Sabi nila, wala ka na sa katinuan. Ang batas ay hindi parang gatas na napapanis, anak. Ang katarungan ay nasa utak at puso, hindi sa ID ng hawak mo. Mag-file ka ng motion. Ipresenta mo ako bilang counsel mo. Kinabukasan, sa loob ng isang maliit na hearing room sa loob ng presinto, nagkaharap si Mang Predo at ang mayabang na si Atty. Pingris. Kasama nila ang ilang kinatawan ng media na naghahanap ng balita. Sandali lang. Tama bang naririnig ko? Itong matandang ito, itong ulyaning preso na ito, ang harap sa akin sa korte. Predo, di ba? Lolo, bumalik ka na lang sa selda mo at magtanim ng talong. Baka atakihin ka lang sa puso kapag binagsakan kita ng mga botas na hindi mo na siguro maalala. Atty. Pingris, ang pagiging abogado ay hindi nasusukat sa kintab ng sapatos o sa kapal ng gel sa buhok. Nasusukat ito sa katotohanan ng kaya mong ilabas mula sa ilalim ng mga kasinungalingan. Aba, matapang. Sige, pagbibigyan kita. Pero huwag kang iiyak kapag ginalungkat ko ang nakaraan mo kung bakit ka nakulong. Isang disgraced lawyer na tatakbo bilang hero. Nakakatawa. Isang malaking joke ito. Pinagtawanan ng lahat ng nasa loob ng silid si Mang Predo. Tinawag siyang baliw
laos at ambisyoso. Ngunit sa gitna ng hiyawan at pangungutya, nanatiling nakatitig si Mang Predo kay Pingris. Isang titig na tila ba binabasa ang bawat kaluluwa ng taong nasa harap niya. Sige, tumawa lang kayo. Hindi nyo alam, ang agilang ito ay matagal lang natulog. Pero ngayon, handa na muli itong lumipad para protektahan ang kanyang inakay. Bulong ni Mang Predo sa kanyang sarili. Sa unang araw ng paglilitis, ang buong korte ay puno ng tao. Gusto nilang makita ang matandang preso na nakakatawan sa sarili niyang anak. Maraming nag-aakala na tatagal lamang ng 10 minuto ang hearing at mapapahiya si Mang Predo. Pero nang bumukas ang pinto at pumasok si Mang Predo na nakaposes pa ang isang kamay sa gwardya pero suot ang isang lumang barong na itinatago niya sa loob ng sako, ay tumahimik ang lahat. Your Honor, we would like to move for the immediate conviction. Malinaw ang mga ebidensya. May fingerprint ang suspect sa kutsilyo at may CCTV footage na lumalabas siya sa gusali. Anong laban ng isang matandang hindi man lang marunong gumamit ng computer ngayon? Attorney Predo, meron ka bang sasabihin? Tanong ng judge kay Mang Predo. Dahan-dahang tumayo si Mang Predo. Kinuha niya ang isang pirasong papel, isang lumang litrato ng crime scene. Your Honor, bago natin pag-usapan ang fingerprints, nais ko munang itanong sa prosecution. Sa ganap na 10:00 ng gabi, umuulan po ba sa labas ng gusali ayon sa report ng Pag-asa? Oo, malakas ang ulan. Ano namang kinalaman yan? Kung ganoon, bakit sa litratong ito ng sapatos ng aking anak na nakuha sa crime scene ay wala man lang ni isang bahid ng putik o talsik ng tubig, gayong ang daan patungo sa pintuan na isang maputik na garden? Biglang natahimik si Attorney Pingris. Ang mga tao sa korte ay nagsimulang magbulungan. Ang simpleng obserbasyon na iyon ay hindi napansin ng kahit sinong eksperto. Ito ay simula pa lamang, Attorney Pingris. Binabalaan kita. Huwag mong hamakin ang taong walang ibang dala, kundi ang katotohanan. Dahil sa dulo ng kasong ito, hindi lang ang anak ko ang palalabasin ko, kundi ang lahat ng baho ninyong itinatago nyo sa loob ng 20 taon. Dito na nagsimulang kabahan si Attorney Pingris. Sino ba talaga ang matandang ito? At anong sikreto ang hawak niya na kayang magpabagsak sa mga makapangyarihang tao sa likod ng kasong ito? Ang atmosfera sa loob ng korte ay parang kwerdas na malapit ng maputol. Si Attorney Pingris ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang tingin sa kanyang mga dokumento habang si Mang Predo ay nananatiling kalmado. Kahit na ang kanyang mga kamay ay may bakas ng panginginig dahil sa katandaan. Your Honor, ang sinasabi ng Defense Counsel tungkol sa putik ay isang espekulasyon lamang. Maaaring pinunasan ng suspect ang kanyang sapatos bago pumasok. Hindi ito sapat na dahilan para questionin ang kredibilidad ng ating mga pulis. Attorney Predo, may paliwanag ka ba rito? Dahan-dahang tumayo si Mang Predo at nagsalita. Pinunasan, Attorney Pingris, ayon sa inyong sariling timeline, ang suspect ay tumakbo palayo sa biktima sa loob lamang ng 30 segundo matapos marinig ang putok. Sa loob ng 30 segundong iyon, nagawa niya pang kumuha ng basahan at mag-shining ng sapatos habang hinahabol siya ng mga gwardya. Napakabilis naman yata ng anak ko. Baka dapat sa Olympics siya sumali at hindi sa korte. Nagtawanan ang mga tao sa gallery. Namula sa iya si Attorney Pingris. Alam niyang unti-unti siyang nalulubog sa sarili niyang luhika. Ngunit hindi lang yan, Your Honor. Nais kong ipatawag ang inyong star witness, ang gwardyang si SPO1 Manalo. Siya ang nagsabing nakita niya mukha ni Eric sa dilim. Umakyat sa witness stand ang isang lalaking naka-uniforme, si SPO1 Manalo. Baka sa mukha nito ang kaba. Hindi niya inaasahan na isang matandang preso ang mag-e-examine sa kanya. Magandang umaga, officer. Sabi mo sa iyong sinumpaang salaysay, nakita mo si Eric na tumatalon sa bakod, tama ba?
Opo, sigurado ako. Ang liwanag ng buwan noon, kaya namukan ko siya. Ah, ang liwanag ng buwan. Nakakapagtaka. Your Honor, narito ang certified report mula sa Weather Bureau. Noong gabing iyon, 100% cloud cover ang rehiyon dahil sa bagyong nagngangalang Dante. Ibig sabihin, wala ni isang sinag ng buwan ang pwedeng tumama sa mukha ng kahit sino. Napahawak sa noo ang judge. Si Eric naman ay napatingin sa kanyang ama ng may halong pagganga. Ngayon lang niya nakita ang abogadong Predo na ikinukwento ng kanyang ina noon. Officer, sabihin mo ang totoo. Magkano ang ibinayad sa iyo para ituro ang anak ko? O baka naman, tinakot ka nila gamit ang iyong sariling mga lihim? Objection! Your Honor, badgering the witness. That is hearsay and offensive. Sustained. Attorney Predo, ayusin mo ang iyong mga tanong. Pasensya na, Your Honor. Medyo kinakalawang ng aking dila. Pero ito ang isang bagay na hindi kinakalawang. Ang siyensya. Iniharap niyo ang kutsilyo na may fingerprint ni Eric. Pero alam niyo ba kung bakit fake ang ebidensyang ito? Nanahimik ang lahat. Kumuha si Mang Predo ng isang magnifying glass mula sa kanyang bulsa. Ang tanging gamit na pinayagan siyang dalhin mula sa bilanggo ang sel. Ang fingerprint sa kutsilyo ay perfectly vertical. Ibig sabihin, parang itinatak lang. Kapag ang isang tao ay pumatay gamit ang kutsilyo, ang kapit ng kamay ay gripping motion. Dapat ay may smudge o pagkalat ng langis mula sa balat dahil sa pressure ng pakikipagbuno. Ang fingerprints na ito ay masyadong malinis. Parang inilagay habang tulog ang may-ari ng kamay. Napatingin si Eric sa kanyang ama. Naalala niya noong gabi bago siya arestuin. Uminom siya ng kape na ibinigay ng isang kaibigan at bigla siyang nakatulog ng maimbing. Tay, pinainom nila ako ng pampatulog. Pabulong na sabi ni Eric. Nagsimula na magkagulo sa loob ng korte. Ang mga reporter ay mabilis na nagtatype sa kanilang mga laptop. Ang headline, matandang preso, pinatahimik, ang prosecution. Kahit na, may CCTV footage kami. Makikita doon ang isang lalaki na kapareho ng build ni Eric na lumalabas sa kwarto. CCTV. Sa ating panahon ngayon, madaling dayain ang mga piksel. Pero alam niyo ba kung ano ang hindi nadadaya? Ang muscle memory. Ang taong nasa CCTV ay naglalakad na bahagyang nakahilig ang balikat sa kanan. Isang senyales ng taong sanay magdala ng mabigat na baril sa holster. Ang anak ko ay isang guro. Ang tanging dala niya araw-araw ay mga libro lang. Tumigil si Mang Predo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Attorney Pingris. Isang tingin na tila ba may binabasa siyang kasalanan sa mukha nito. Alam niyo, Your Honor, noong nakulong ako 20 taon na ang nakakaraan. Ang naging abogado ng kabilang panig ay ang ama ni Attorney Pingris. Parehong-pareho ang estilo ninyo. Itatanim ang ebidensya, babayaran ang saksi, at papatayin ang dangal ng isang tao. Pero ngayon, hindi ko hahayaang mangyari yan sa anak ko. Wala kang basihan. Ang kasong ito ay tungkol sa pagnanakaw at pagpatay, hindi tungkol sa nakaraan. Doon ka nagkamali, Pingris. Dahil ang biktima sa kasong ito, ang negosyanteng si Mr. Chua, ay ang mismong tao na magbibigay sana sa akin ng ebidensya para malinis ang pangalan ko bago siya pinatay. Isang malakas na hala ang narinig mula sa mga manunood. Ito ang twist na hindi inaasahan ng lahat. Ang kaso ni Eric at ang nakaraan ni Mang Predo ay iisa pala ang ugat. Order in the court. Attorney Predo, seryoso ang paratang mo. Meron ka bang patunay na konektado ang dalawang insidente? Meron po, Your Honor. At ang patunay na yan ay nasa loob mismo ng kwartong ito. Isang tao na hindi akalain ng lahat na traidor. Tumingin si Mang Predo sa likuran ng korte. Isang lalaking naka-Amerikana ang biglang tumayo at nagmadaling lumabas ng pinto.
Ito ang dating partner ni Mang Predo sa law firm. Gwardya! Pigilan ng lalaking yan! Hawak niya ang susi sa lahat ng ito! Nagkagulaw mga pulis. Hinabol nila ang lalaki habang si Atty. Pingris ay napaupo na lamang sa kanyang upuan. Tila nawala ng lakas. Ang lahat ay nakatitig kay Mang Predo. Ang matandang preso na dati nilang hinamak, ngayon ay kinatatakutan na ng mga tiwali. Ano ang hawak na sekreto ng dating partner ni Mang Predo? Ito nga ba ang susi para makalaya ang mag-ama? O may mas malalim pa palang kalaban na nagtatago sa dilim? Ang labanan ay hindi na lamang sa loob ng korte, kundi isa ng karera para sa buhay at kamatayan. Matapos ang kaguluhan sa korte dahil sa pagtakas ng dating partner ni Mang Predo na si Atty. Sanbec Torres, pansamantalang sinuspindi ang hearing. Ibinalik si Mang Predo sa holding cell sa ilalim ng korte, kung saan muli siyang dinalaw ng kanyang anak na si Eric. Tay, bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng ito? Na ang biktima sa kaso ko ay ang taong makakatulong sana sa iyo. Masyado na mapanganib ito, tay. Baka pati ikaw ay saktan nila sa loob ng bilibid. Eric, ang takot ay para lamang sa mga taong may itinatago. Sa loob ng 20 taon, ang tanging nagpapanatili sa aking katinoan ay ang pag-asang balang araw. Ang katotohanan ang mismong kakatok sa pinto ko. At ngayon, kumotok na ito gamit ng kamay mo. Hindi ako titigil hanggat hindi mo na isusuot muli ang iyong dangal. Habang nag-uusap ang mag-ama, biglang bumukas ang bakal na pinto. Pumasok si Atty. Pingris, ngunit wala nang kayabangan sa kanyang muka. Salip, bakas ang pangamba at bagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Predo, kailangan nating mag-usap. Hindi ko alam na ganito kalalim mga kinasangkutan ko. Akala ko'y simpleng favor lang ito para sa mga kliyente ko. Ang favor sa mga demonyo, Atty. Pingris, ay laging may kapalit na kaluluwa. Ano ang kailangan mo? Pinatatahimik na ako ng mga nasa itaas. Si Sanbec Torres, hindi lang siya tumakas. Natagpuan ng sasakyan niya sa bangin kanina lang. Sabi ng mga pulis, aksidente raw. Pero alam nating dalaw na hindi yun aksidente. Napahawak si Mang Predo sa rehas. Ang tanging tao na maaaring magtestigo para sa kanya ay wala na. Ngunit imbis na mawala ng pag-asa, lalong tumalim ang tingin ng matanda. Kung ganoon, ikaw na lang ang natitira, Pingris. Ikaw ang humawak ng mga papeles. Nasaan ang Blue Ledger ni Mr. Chua? Yun ang dahilan kung bakit siya pinatay. Nandoon ang listahan ng mga opisyal na tumatanggap ng suhol mula sa sindikato ng droga at smuggling. Ang parehong sindikato na nag-frame up sa akin noon. Wala sa akin ng ledger. Pero alam ko kung nasaan. Itinagoy ni Mr. Chua sa isang safe deposit box na ang tanging susay ang singsing na suot-suot niya. Pero nawawala ang singsing na yon sa mismong crime scene. Dito napaisip si Mang Predo. Naalala niya ang litrato ng bangkay ni Mr. Chua na ipinakita sa korte. Tiningnan niyang mabuti ang mga detalye sa kanyang isipan. Sa litrato, ang kanang kamay ni Mr. Chua ay nakasara. Ang akala ng lahat ay dahil sa huling hininga ng galit. Pero hindi. May itinago siya sa loob ng kamao niya bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Kinabukasan, muling nagbukas ang korte. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang media ang naroon. May mga naka-uniforming matataas na opisyal na tila nagmamanman sa bawat kilos ni Mang Predo. Atty. Predo, dahil wala nang iyong witness na si Atty. Sanbec Torres, mayroon ka pa bang ibang ebidensya para suportahan ng iyong teorya? Kung wala, itutuloy na natin ang hatol sa iyong anak. Meron po, Your Honor. Nais kong i-recall sa witness stand ang forensic pathologist na sumuri sa bangkay ni Mr. Chua. Umakyat ang doktora. Muling nagtanong si Mang Predo. Doc, sa inyong report, sinabi niyong ang biktima ay namatay dahil sa tama ng bala sa dibdib. Ngunit, binanggit niyo rin ba ang maliit na piraso ng balat na nakuha sa ilalim ng kuko ng biktima?
Opo, pero inakala naming mula yun sa suspect sa gitna ng pakikipagbuno. Hindi pa namin ito naisa sa ilalim sa DNA test dahil sa kukulangan ng budget at oras. Your Honor, hiling ko na isa ilalim ang balat na iyon sa DNA test ngayon din. At nais ko rin kunan ng sample ang taong kasama natin dito sa korte. Ang hepe ng pulisya na si Colonel Valderrama. Nagkaroon ng bulungan na parang pukuyutan sa loob ng korte. Si Col Valderrama na nakaupo sa hanay ng mga panauhin ay biglang namutla at napahawak sa kanyang baril. Anong kalokohan ito? Bakit ako nadamay dito? Isang preso lang ang matandang ito. Bakit niyo siya pinapakinggan? Dahil noong gabing pumasok ka sa bahay ni Mr. Chua para kunin ang ledger, hindi mo akalain na bago siya mamatay ay nagawa kanyang kalmutin sa braso. Hanggang ngayon, may pilat pa ang braso mo, Kolonel. Isang pilat na hindi mo maipaliwanag. Biglang tumayo ang Kolonel at nagtangkang bumunot ng baril. Ngunit mabilis siyang napigilan ng mga court martials. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bagay ang nalaglag mula sa bulsa ng Kolonel, isang singsing na may malaking diamante. Ang singsing ni Mr. Chua. Iutos ang agarang pag-aresto kay Colonel Valderrama at suspindihin ang hatol kay Eric hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa bagong ebidensyang ito. Sabi ng judge. Niyakap ni Eric ang kanyang ama habang umiiyak, pero si Mang Predo hindi pa nakangiti. Alam niyang ang Colonel ay isang pawn o tauhan lamang. Ang tunay na utak ay nagtatago pa rin. Hindi pa tapos ang laban, anak. Ngayong lumabas ang singsing, asahan mong susugod na mga totoong buwaya. Nang gabing iyon, habang ibinabalik si Mang Predo sa kanyang selda sa Bilibid, isang itim na van ang humarang sa kanilang konboy. Bumaba ang mga lalaking nakamaskara at armado ng matataas na kalibre ng baril. Ambush! Ambush! Sigaw ng guard. Sa gitna ng putukan, nanatiling nakaupo si Mang Predo sa loob ng mobile jail. Hindi siya natatakot. Alam niyang darating ang oras na ito. Sa katunayan, ito ang hinihintay niya para tuluyang mapalabas ang pinuno ng sindikato. Sino ang mga taong umatake sa convoy? Maililigtas ba si Mang Predo o ito na ang katapusan ng kanyang paghahanap ng katarungan? At ano ang nakasulat sa loob ng Blue Ledger na kinatatakutan ng lahat? Nagkagulo sa madilim na kalsada. Ang tunog ng mga putok ng baril ay parang mga paputok sa bagong taon. Ang mga gwardyang nagbabantay kay Mang Predo ay napilitang humanap ng mapagtataguan. Sa loob ng mobile jail, nanatiling kalmado ang matanda. Hindi siya yumuko, hindi siya nagtago. Alam kong darating kayo. Hindi niyo hahayaang makarating ang susi sa korte. Biglang bumukas ang pinto ng van gamit ang isang crowbar. Isang lalaking nakamaskara ang tumapat kay Mang Predo at itinutok ang baril sa kanyang noo. Sa wakas, tanda. Masyado kang madaldal. Panahon na para manahimik ka habang buhay. Kung papatayin mo ako, mawawala ang lokasyon ng Blue Ledger. Alam nating dalawa na hindi yun nakuha ni Valderrama. Ang singsing lang ang nasa kanya. Pero ang code para buksan ang vault, nasa utak ko. Natigil ang lalaki. Nagkatinginan sila ng kanyang mga kasamahan. Isang malalim na boses ang narinig mula sa isang radyo. Huwag niyo siyang patayin. Dalhin niyo siya sa akin. Kinaladkad si Mang Predo at isinakay sa isang itim na SUV. Matapos ang halos isang oras na biyahe, dinalaw siya sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Doon, bumaba ang isang lalaking hindi inaasahan ni Mang Predo na makikita niya muli. Ang dati niyang kliyente at naging kumpare, si Senator Delgado. Predo, my friend, 20 taon na ang lumipas, pero ang talim ng utak mo ay hindi pa rin kumukupas. Sayang, kung nanatili ka lang sana sa panig ko noon, sana ay ikaw ng Chief Justice ngayon. Ha! At maging aso mo, Delgado. Mas gusto ko pa mabulok sa bilibid kaysa kumain sa mesa mong puno ng dugo ng mga inosente.
Napaka-righteous mo pa rin. Pero heto ang katotohanan. Ang anak mo, si Eric, ay nasa kamay ko na rin. Kung gusto mo siyang mabuhay, ibigay mo sa akin ang code ng Bolt ni Mr. Chua. Nanigas si Mang Predo. Hindi niya akalain na magagawa nilang makuha si Eric mula sa proteksyon ng ilang tapat na pulis. Ngunit sa halip na sumuko, tumayo si Mang Predo ng tuwid kahit nakatali ang kanyang mga kamay. Delgado, kilala mo ako. Hindi ako nagbibigay ng impormasyon ng walang insurance. Inakala mo ba na ang pagpunta ko sa korte ay para lang iligtas ang anak ko? Hindi. Ang pagpunta ko sa korte ay isang pain. Anong pinagsasabi mo? Ang Blue Ledger, hindi yun nakatago sa Bolt. Alam ni Mr. Chua na papatayin niyo siya. Kaya bago siya namatay, ipinadala niya ang ledger sa isang taong hindi niyo paghihinalaan. Isang taong araw-araw niyong nakikita, pero hindi niyo pinapansin. Sino? Magsalita ka! Sa mga oras na ito, ang taong yon ay nasa harap na ng istasyon ng radyo at telebisyon. Habang nangyayari ito, sa kabilang panig ng lungsod, isang matandang utility man o janitor ng korte ang pumasok sa main office ng isang malaking TV network. May dala siyang isang lumang bag na may lamang asul na libro at isang sulat mula kay Mang Predo. Sa bodega, biglang tumunog ang cellphone ni Senator Delgado. Nang sagutin niya ito, narinig niya ang boses ng kanyang chief of staff, nanginginig sa takot. Sir, i-open yung TV. Ang Blue Ledger, naka-live broadcast na. Ang lahat ng pangalan, pati ang sa inyo, binabasa na sa buong Pilipinas. Paano? Pinasabog na natin ang bahay ni Chua. Hinanap natin sa lahat ng sulok. Dahil ang ledger ay hindi kailanman lumabas ng korte, Delgado. Itinago iyon ni Mr. Chua sa loob ng archives room ng korte mismo. Sa loob ng mga lumang kaso ko, ang janitor na kaibigan ko ang kumuha nito nang ibigay ko ang hudyat kanina sa hearing. Papatayin kita, matanda ka. Wala na akong pakialam sa ledger. Basta mawala ka na sa mundo. Ngunit bago pa man makalabit ni Delgado ang barile, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa pinto ng bodega. Pulis ito! Drop your weapons! Pumasok ang mga miyembro ng SAP. Kasama nila ang isang pamilyar na muka, si Atty. Pingris, na may suot na bulletproof vest at hawak ang isang recorder. Your time is up, Senator. Nakarecord ang lahat ng pag-amin mo. Salamat kay Mang Predo. Natutunan ko kung paano maging tunay na abogado. Nagkaroon na maikling sagupaan. Ngunit dahil sa gulat, mabilis na sumuko ang mga tauhan ni Delgado. Niyakap ni Eric ang kanyang ama. Ligtas na sila. Ang buong bansa ay gulantang sa mga pangalang lumabas sa Blue Ledger. Ang matandang preso ay hindi lang nagligtas sa kanyang anak, kundi nagpabagsak sa isang dambuhalang sindikato na matagal nang sumasakal sa hustisya. Sabi ko sa iyo, Atty. Pingris, ang katotohanan ay parang tubig. Kahit anong takip mo, gagawa at gagawa yan ng paraan para lumabas. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, lumapit ang isang mataas na opisyal ng DOJ kay Mang Predo. Mang Predo, dahil sa tulong ninyo, aprobado ng inyong absolute pardon. Malaya na kayo, pero may isang problema. Ano yon? Ang taong nasa likod ng lahat, ang pinakautak na tinutukoy sa huling pahina ng ledger. Hindi siya sa Senator Delgado. May mas mataas pa sa kanya. At ayon sa report, nawawala ang huling pahina ng libro. Tumingin si Mang Predo sa malayo. Ang kanyang mukha na kanina ay may relief, ay muling naging seryoso. Sino ang kumuha ng huling pahina? At sino ang huling pangalan na kinatatakutan maging ng Senado? Akala natin ay tapos na. Pero mukhang nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Sino ang kumuha ng huling pahina ng Blue Ledger? At handa ba si Mang Predo na harapin ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa para sa huling yugto ng kanyang misyon?
Sa loob ng isang linggo, naging headline sa lahat ng pahayagan ang kabayanihan ni Mang Predo. Nakalaya na si Eric at ang lahat ng kaso laban dito ay ibinasura. Ngunit para kay Mang Predo, hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit sa loob ng kanyang maliit na apartment, isang bagong simula matapos ang 20 taon sa kulungan. Isang itim na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Tay, wag mo na ituloy ito. Malaya na tayo. Bakit kailangan mo pang hanapin ang huling pahina? Anak, ang hostisyang hindi buo ay hindi hostisya. Hanggat malaya ang taong nasa huling pahina, laging may panganib na mauulit at mangyayari sa atin. Pumasok si Mang Predo sa loob ng kotse. Hindi siya dinukot. Siya mismo ang nagpatawag ng taong iyon. Dinala siya sa isang tahimik at marangyang mansyon sa labas ng syudad. Doon, sinalubong siya ng isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Si retired Justice Morales, ang taong nagmando sa Supreme Court noong panahon na makulong si Predo. Predo, akala ko ay mamatay ka na sa loob ng selda. Masyado ka matigas. Alam niyo kung bakit ako tumagal, Justice? Dahil hinihintay ko ang pagkakataong ito. Ang huling pahina ng ledger. Nasa inyo, hindi ba? Isang mapait na ngiti ang lumabas sa labi ni Morales. Inilabas niya ang isang punit na papel mula sa kanyang bulsa. Doon, nakasulat ang isang pangalan na hindi kailanman inasahan ng publiko. Ang pangalan ng kasalukuyang Secretary of Justice. Kung ilalabas mo ito, Predo, magkakagulo ang bansa. Babagsak ang gobyerno. Handa ka bang pasanin ang bigat ng katotohanan iyan? Ang bansa ay matagal nang magulo dahil sa mga lihim ninyo. Ang kailangan ng mga tao ay hindi katahimikang galing sa takot, kundi kapayapaang galing sa katarungan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang pinalibutan ang mansyon ng mga armadong lalaki. Pero sa pagkakataong ito, hindi sila mga tauhan ng sindikato. Sila ay mga operatiba ng NBI, kasama si Atty. Pingris. Justice Morales, nasa ilalim po kayo ng pag-aresto para sa obstruction of justice at pakikipagsabwatan sa mga sindikato. Nagulat si Morales. Tumingin siya kay Mang Predo. Justice Morales, akala niyo ba ipupunta ko rito na mag-isa? Ang suot kong barong, may nakatagong live streaming microphone yan. Ang bawat salitang sinabi niyo ay narinig ng buong bansa sa radyo kanina pa. Napasandal sa kanyang wheelchair ang dating justice. Natalo siya sa sarili niyang laro. Ang henyong si Mang Predo ay laging 10 hakbang na nauuna. Lumipas ang ilang buwan, isang malaking pagbabago ang naganap sa bansa. Dahil sa pagsisiwalat ni Mang Predo, maraming matataas na opisyal ang nagbitiw at nakulong. Ang sistemang dati ay bulag. Ngayon ay tila nagkaroon na ng liwanag. Isang umaga, bumalik si Mang Predo sa harap ng Bilibid Prison. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya bilang preso. Nakasuot siya ng isang dekalidad na Amerikana. Sa kanyang tabi ay si Eric, na ngayon ay nagpapatuloy na rin sa pag-aaral ng law. Tay, sigurado ka ba rito? Pwede ka na namang magpahinga at mag-enjoy sa pensyon mo. Ang pahinga ay para sa mga taong wala ng pangarap, anak. Marami pang Predo at Eric sa loob ng mga pader na yan na biktima ng maling sistema. Hanggat may boses ako, gagamitin ko ito para sa kanila. Nagtayo si Mang Predo ng isang pro bono law firm para sa mga mahihirap at inosenteng nakulong. Ang dating presong tinawanan at hinamak ay naging simbolo ng pag-asa. Sa bawat kasong hinahawakan niya, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa katandaan. Pero ang bawat salita niya ay tila kulog na nagpapayanig sa sino mga nagtatangkang mandaya sa batas. Sa huling eksena ng ating kwento, makikita si Mang Predo na nakatayo sa tapat ng estatwa ng Lady Justice. Inilapag niya ang isang bulaklak para sa kanyang yumaong asawa at para kay Mr. Chua. Tapos na ang laban. Malaya na tayo.
At doon nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang katotohanan, gaano man ito ibaon, ay laging hahanap ng paraan para sumibol. Ang karunungan ay hindi nawawala sa pagtanda, kundi lalo itong tumatalim sa gitna ng pagsubok. Ang aral sa kwentong ito ay nagsisilbing paalala na ang katotohanan ay hindi kailanman mapapatahimik ng pera o kapangyarihan. Ipinakita ni Mang Predo na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa katayuan sa buhay, kundi sa katapatan at prinsipyo. Itinuturo nito na ang katarungan ay para sa lahat at hindi tayo dapat sumuko sa paglaban para sa tama. Gaano man kabigat ang pagsubok o gaano man tayo hamakin ng lipunan. Ang karunungan at karanasan ay mga sandata na mas matalas pa sa anumang dahas. Higit sa lahat, ang pagmamahal ng magulang ay kayang tapatan ng anumang dambuhalang kalaban upang protektahan ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.